Hi everyone, so for today's vlog, it will be different because I will be talking about the truth of being a student here in Australia. So I know na maraming nagsasabi sa inyo na kapag student ka sa Australia is marami na silang pera and marami na silang naipon or something. Parang tingin nila is para tayong OFW. Pero taga nyo sa isip nyo na ang student dito is hindi OFW. Kasi dito para kang working student na nag-aaral ka habang nag-work. Ganun. So, una nating topic is o ba na malaki yung sweldo ng mga student dito? Kasi yung mga student dito, di ba ina-expect nila na makapag-work tayo ng mga office jobs. Pero sa totoo lang, yung mga, based on my experience, yung mga students dito is, yung work is cleaning jobs, hospitalities like sa hotel. Kung nafa-follow nyo ako sa sa TikTok, nakikita nyo na nagtitrain ako for hotel room attendant. And iba ding work na factory or kitchen hand. So, ganun lang talaga. Yun lang yung mga nalalaman ko na pwedeng trabahuin agad ng mga student dito pagdating nila. So, nag-try din ako mag-apply ng mga Indeed, Seek, mga LinkedIn, pero hindi talaga ako natatanggap ng mga office job kasi need nila ng full-time worker. Hindi nila need ng mga student. Pero, kahit na naka-kitchen hand ka or cleaning jobs or factory ba yan, malaki pa rin yung sweldo mo kung i-convert mo siya into Philippine peso. Malaki din siya dito. Kasya naman siya kung marunong kang mag-save or marunong kang mag-balanse sa mga binibili mo dito. Kasi ang kalaban talaga ng mga Pinoy dito, yung mga student dito is ang tuition, which is ang laki. Pero meron namang iba na konti lang yung binabayaran nila. Pero gaya ko kasi is 3K per term yung binabayaran ko. So malaki na siya. Akala kasi namin noon na konti na yon yung 3K na tuition. Pero may mas mababa pa doon, like 400 per month or 500 per month. Kung maghanap kayo ng school dito, dapat yung mga 400 or below 1,000 na tuition fee. Kasi meron ka pang mahahanap na ganong tuition fee dito sa Australia. So, as a student, mahirap talaga siya sa amin. Kasi, ang mga student ngayon is limited lang yung working hours, which is 48 hours ka lang pwedeng mag-work every fortnight. So, fortnight is like 2 weeks. 2 weeks yon. 2 weeks yung sweldo mo. Ganyan yung fortnight. And dapat sa 48 hours, hindi ka lalampas doon. Kasi kapag lalampas ka, makakauwi ka ng Pilipinas. Made-deport ka. And hindi ka rin pwedeng mag-cash job kasi hindi yung illegal yan dito. So, all you need is a TFN job, which is yung may tax. Meron naman nag-work ng mga hindi cleaning jobs, pero yung mga nalalaman ko talaga o yung mga nami-meet ko is same lang din kami ng mga jobs. Meron ding mga aged care, ganun, or home care. Mas malaki yung mga sweldo nila. Pero kasi kami, hindi pa kami nakahanap ng mga job ng mga aged care or home care na malaki talaga. So, nakapag-work lang ako ng factory or cleaning and hotel room attendant. So, yun lang yung na-work ko. And based on my experience, mahirap siyang i-save yung 3K kasi masakit sa dibdib kapag nakuha na yung 3K mo. Kasi kung isipin mo, for example, makakasweldo ako ng 1K. Buo na yon 48 hours every fortnight, 1K. Then, and dahil every fortnight ka lang or every second week or fourth week ka lang magkakasweldo ng isang buwan. So, basically, $2,000, 2,000 AUD yung magiging sweldo mo, and kukunin pa dyan yung rent, yung pambayad mo ng utang sa Pilipinas. So, hindi talaga siya kasya kung babayad ka pa ng tuition ng 3K based on my experience. Hindi lang rent, kundi may grocery ka pa, may mga gusto ka pang bilhin. Pero kung gusto mo mag-save, hindi ka na lang bibili ng mga wants mo. Yung mga needs mo lang yung bibilhin mo. So, for example, is like, yung rent mo. Yung rent ko is 145 per week. Per week yon. So 145 times 4 is 580. So, 580
minus 2,000 pa yon yung whole sweldo mo sa per month. Kung ima-month ko yung pag balance. So 2,000 minus 580 na rent minus grocery na 50 per week. So, magre-range siya ng 50 per week or 20 per week. Depende kung share kayo. Pero sa akin, ko na lang 50 or basically 40 per week. O hindi, 40 per fortnight. Ganon. Tas may maiki pa yung transportation which is 200 per week. So, ano na lang yung matitira mo? Mga 1K per month. I-save mo pa yon sa for tuition mo. O 3 months magsisave ka ng 1K per month. So, 1K. Another, kasi yung per term kasi sa amin, 3 months. So, dapat makasave ka ng 1K per month. So, diba? Mahirap talagang maging student dito. So, kung meron kayong alam na school na mga 400 or 500 per month yung tuition fee, grab the opportunity. And second topic natin is, mahirap ba ang schooling dito sa Australia? So, para sa amin na yung course is management learning. 1 day lang yung class namin, which is hindi siya masyadong mahirap. Kami guys is 1 day lang yung class namin. So, 1 day every week, which is every Wednesday yung classes namin. And nag-range siya ng 2 hours or 3 hours. Yan yung truth sa amin based on my experience as a student here in Australia. So, meron namang iba na mga 2 days or 3 days yung classes nila. Lalo na yung mga cookery, that's like aged care. 2 days yun. Yung mga nalalaman ko 2 days. Pero hindi ako sure, pero yun yung nalalaman ko. And yung mga management is 1 day class lang. So, makapag-work ka talaga ng 3 days kasi 24 hours per week ka lang pwedeng mag-work. 48 hours per fortnight. Diba sabi ko, 48 hours is dalawang week na yon. So, 24 hours dapat per week yung ginugugol mo for work. So, sa mga nagsasabi dyan na nagpaplanong maging student dito, tapos sinasabihan sila na, uy, mag-student ka na kasi 1 day class lang, 2 day class lang, makapag-work ka dito, ganyan, hindi siya masyadong mahirap. Of course, puro positive yung naririnig natin, gaya nung ako nung pag-apply ko dito, yun yung mga naririnig ko na, uy, kasi makapag-work ka, ganyan, maka-earn ka ng ganyan, kalaki. Pero sa pagdating mo dito, hindi talaga kasi hindi siya unlimited. So, don't compare us, especially to those people na naka-experience ng unlimited working hours. Kasi nung unlimited working hours talaga, sure ako na marami kang maiipon. Pero ngayon na hindi na unlimited working hours, mahirap na talaga siya sa mga student. Yun lang talaga yung masasabi ko. Kaya yung mga nagpa-plan pa na maging student dito, yung mga anak nyo na gusto nyong ipapa-apply ng as a student, don't pressure them na magbayad agad kasi mahirap talaga. Yun yung masasabi ko. Mabuti na lang talaga at yung mga parents namin, yung parents ng mga cousins ko, parents namin, is hindi sila ganon na ipe-pressure ka, uy, na magbayad ka dito, ganyan. Mahirap talaga siya. Lalo na kapag nape-pressure ka sa mga bayarin and mga liabilities mo sa bahay and dito pa sa Australia. So, it will take time para maka-adjust ka. Pero, ang nakaganda rin kasi dito sa school namin is 1 month term break kami. So, when you go to school here in Australia, you have a term break. Iba kasi is usually yung mga term break nila is mag-long ng 2 weeks. Term break means parang vacation sa atin. So, vacation means unlimited working hours ka. So, pwede ka maka-earn ng ilang AUD niyan, yung time na yan, yung 2 weeks na yan. Sa amin kasi is 1 month term break. Pero nakapag-save naman kami for tuition. Yun yung masaya kasi nakapag-unlimited work kami for 1 month. Kahit na naka-experience kami ng hirap or ganon dito sa Australia, masasabi ko pa rin na
maganda talaga dito sa Australia. Kasi kung may disadvantage, may advantage rin naman. Mas maganda yung mga advantage dito sa Australia. Kasi kahit gagala ka, pwede kang hindi gagastos. 'Di ba? Pero dito kasi sa Australia, guys, kahit saan ka man mapunta dito, or sa Melbourne kasi ako, kahit saan ka mapunta, kung nakatrain ka man lang, meron ka pa rin makikita mga tourist spots na free. Like mga park, magandang mga museum, mga library, and magaganda pa yon. Kahit na hindi ka kumain or hindi ka gumastos, makakagala ka talaga dito sa Melbourne, dito sa Australia. Yun din yung maganda. And kung wala ka ring budget for groceries, maraming mga pinamimigay yung mga Aussies, or may mga community sila dito. Like parang barangay sa atin. Yung every barangay nila may mga community pantry na naglilinyahan yung mga tao kasi may binibigay ng mga free foods. I-share ko tong picture na to. Yung mga nakuha namin ng mga yung mga first month or second month ko ata dito, may nagpila sa Footscray, then doon kami pumipila. Konti pa lang yung tao, guys, and so kami pa lang yung pumipila ng mga Pinoy, yung mga kasama kong renters dito. And may nakukuha kami mga tatlong bags ng mga fruits and vegetables and drinks. Lahat na yun. Like, every person may 3 bags ng groceries. Grabe, guys, yung savings, makakasave ka talaga dito. Yun yung maganda dito sa Australia. And yung healthcare nila, yung transportation, grabe. Mahirap ang dinadanas mo dito na about sa mga work and schooling, pero maganda yung pag-treat ng government nila dito sa mga tao nila. Like, pantay-pantay. Hindi mo talaga masasabi na, uy, mayaman yan kasi nakabili ng ganito. Hindi. Kahit na students ka, makakabili ka niyan. Yun yung masasabi ko, guys. Kahit na student ka lang dito or konti lang yung sweldo mo, or like mga 25 or 30, makakabili ka pa rin. Kasi grabe yung purchasing power nila dito. Anong mabibili ng mayayaman, mabibili rin ng mga kagaya ko. Like, masasabi mo talaga na, wow, grabe. Super ganda dito. Like, hindi talaga ako nagsisi na nag-student dito. So, gusto nyo mag-apply as a student here, you should. Kasi maganda talaga. And yung mga Pilipino dito, guys, are very welcoming and mababait talaga sila. Like, nagtutulungan talaga ang lahat. May mga Pinoy talaga na handang tumulong sa'yo. Lalo na yung mga kakastart mo pa lang. So, grabe. Mag-chat ka lang, mag-message ka lang sa GC natin kasi sa Facebook group natin. Kasi may Facebook group ang Pinoys in Melbourne. Mag-message ka lang doon, ipa-private message ka nila na, uy, need ko ng work ng ganito, ganyan. May mag-message sa'yo. So, tulong-tulong lahat ng nandito. Overall, maganda talaga yung Australia. Kahit na sinabi ko pa yung mga struggles as a student here, kung pwede dalhin na lahat ng family dito para maka-experience din sila. And yun lang, guys, ata yung masishare ko. Kasi gusto ko rin kasi i-share sa iba yung mga na-experience ko dito para may insight kayo sa Australia. That's it, guys. I hope you enjoyed it. And thank you for watching this video at sa pag-abot dito sa part na to. And thank you so much. Bye-bye.